Ang presong ito ay nagkunwaring umupo at itinali ang kanyang mga sintas ng sapatos, pagkatapos ay kunin ang uod mula sa lupa. Ngunit ang uod na ito ay mukhang normal. Ito ang naging susi sa kanyang pagtakas sa kulungan. Pagkatapos ay sinamantala niya ang panahon na nagreporma ang ibang mga bilanggo, palihim na nagpainit ng bakal sa kusina. Matapos matukoy na walang pumapansin sa akin, agad niyang itinapon ang uod sa kanyang bulsa sa mainit na bakal. Napakabilis na inihaw na itim ang uod, pagkatapos ay mabilis niyang dinampot ang uling ng nasunog na uod, kaya nakumpleto ang isang natural na enema. Ang target na gusto niyang tumigil sa paninigarilyo ay ang warden ng bilangguan na si Dean. Nakita ko lang siyang sinasamantala ang sandaling tumayo siya para sigawan ng isa pang preso. Mabilis na pumunta sa mesa at ilagay ang worm powder mula kanina sa tasa ng tsaa, pagkatapos ay magulat sa head warden. Magsumbong, gusto kong pumunta sa banyo, magtrabaho ng mas kaunti, tumae pa, bilisan mo at bumalik ka. Sa oras na ito, walang nakitang kakaiba ang head warden. Kunin ang baso ng tubig sa mesa at inumin ito. Hindi ko namamalayan, natama na pala ako. Tiyak na, hindi nagtagal, ang enema na ginawa mula sa uod ay nagkabisa. Sa sandaling ito, ang kanyang tiyan ay kumukulo na parang bagyo. Hindi na siya nakatiis at nagmamadaling pumunta sa banyo. Pagkatapos ay maginhawang isabit ang sinturon sa pintuan ng banyo. Malinaw na ang lahat ay nasa plano ni Thursday Ann. Sa oras na ito, nagtiptoed siya mula sa kabilang banyo, ilabas ang inihandang bar ng sabon, pagkatapos ay maingat na isabit ang susi na nakasabit sa sinturon sa cake at silid, kaya nakuha niya ang sample ng susi para makatakas sa kulungan. Lumalabas pagkatapos ng pagmamasid ng mahabang panahon, napag-alaman na ginamit ng head warden ang susi na ito para buksan ang pinto ng medical room. Nagbigay din ito sa kanya ng ideya para sa isang perpektong pagtakas sa bilangguan, kaya bago pumasok sa trabaho, maginhawa siyang kumuha ng isang bar ng sabon mula sa banyo, ngunit hindi niya inaasahan na ang eksenang ito ay matuklasan ng kanyang ka-cellmate. Kinabukasan, sinamantala niya ang kawalan ng atensyon ng gwardya sa bilangguan at gumamit ng file para petalasin ang bakal, dahil ang pang-araw-araw na gawain ng mga bilanggo ay paggawa ng mga sangkap. Sa pamamagitan ng dalubhasang craftsmanship, mabilis niyang hinahasa ang susi. Pagkatapos ay inihambing niya ang bagong hasa na susi sa amag na nakaprint sa bar ng sabon. Ngayon ang dalawa ay ganap na magkatugma sa isa't isa. Ang dahilan kung bakit gusto niyang mabuksan ang susi ng pinto ng medical room, dahil alam kong may dalawang uri ng gamot dito. Ang pag-inom lamang ng dalawang gamot na ito ng sabay ay magdudulot ng mga sintomas ng klinikal na kamatayan, kaya kayo ay ilalabas ng mga doktor sa kulungang ito. Nasa kanya na ang susi, ngunit naging problema kung paano makapasok sa medical room. Sa sandaling ito, natuklasan niya na ang pulisya ng bilangguan ay nagsasagawa ng paghahanap sa katawan ng bilanggo. Sa pag-iisip tungkol sa bar ng sabon at ang mga susi sa kanyang bulsa, siya ay labis na kinabahan. Alam na alam niya kung ano ang magiging kahihinatnan kapag natuklasan. Kaya't sinadya niyang galitin ng isang amo para hindi siya mahagilap. Sinubukan siyang bugbugin ng kuya, pero sinigawan siya ng guard kaya tumahimik. Nang makita iyon, nagpatuloy siya sa pag-provoke. Mukha siyang malaki at malakas, pero kapag hamampas, mukha siyang babae. Hindi rin nakatiis si kuya kaya sinuntok niya ito ng napakalakas. Sa katunayan, ang kanyang plano upang pasiglahin ang mga general ay epektibo, kaya nagpatuloy siya sa pagsasabi ng mga provocative words sa kanya. Gaya ng inaasahan, nagawa niyang galitin siya. Pagkatapos ay nagsimulang mag-away ang dalawang tao sa isa't isa. Nakita ito ng ibang mga tao at tumakbo upang makita. Hindi ko alam kung sino ang nag-take advantage sa kaguluhan at sinaktan ang kuya kaya natambay ito sa lupa. Kaya pagkatapos ng isang panahon ng kaguluhan, nakuha niya ang susi. Pinarusahan sila ng head warden na linisin ang lugar ng opisina, at ang silid medikal ay matatagpuan sa loob ng lugar ng opisina. After hearing this, I was as happy as celebrated. Hindi ba ito ang gusto kong resulta? Pagkatapos ay pinili niya ang tamang pagkakataon, gamit ang dahilan ng paglilinis upang pumunta sa pintuan ng medikal na silid. Pagkatapos ay ilabas ang susi na nakatago sa ilalim ng sapatos, ngunit nang bubuksan na sana niya ang pinto, agad siyang nadiskubre ng head warden. Nang makitang malapit na siyang tumambad, mabilis niyang ibinato ang susi sa kanyang bibig. Pagkatapos ay subukang lunukin ito, pagkatapos ay mabilis na itaas ang iyong kamay at tumalikod upang masuri nila. Nagpaplano si Chian Thursday Ann na tumakas mula sa bilangguan. Alam kong may dalawang uri ng gamot sa medical room. Ang pag-inom lamang nito ng sabay ay magdudulot ng klinikal na kamatayan. Ang ganitong mga tao ay maaaring ilabas sa bilangguan ng mga medikal na kawani. Ngunit nang gawin niya ang dagdag na susi sa silid medikal,
Pagkatapos ay natuklasan ng warden, na napakaingat, na may mali, dahil natuklasan niyang may nakalagay ang susi niya. Nang dinampot ko iyon at naamoy, pamilyar ang amoy. Agad siyang tumayo at kinuha ang kanyang bar ng sabon para maamoy iyon. Pagkatapos ng paghahambing, nakumpirma niya na ang dalawang amoy na ito ay magkapareho. Ngayon, iniulat ng bilanggo na si Ju Guangqi na nawalan siya ng isang bar ng sabon, ngunit nakita niya sa sarili niyang mga mata na kinuha ito ni Chien Thursday An. Bagamat noong panahong iyon ay inamin ni Chu Van Ho na siya ang naghulog ng sabon at palikuran, pero hindi siya pinaniwalaan ng head warden. Sure enough, salamat sa amoy sa susi, alam niyang may nagsisinungaling. Ang pinakakahina-hinalang tao ay si Chien Thursday An, kaya lumitaw ang eksena sa simula. Dahil gusto siyang hulihin ng head warden sa lugar, inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na halukayin ang buong katawan, ngunit walang hinanap. Galit niyang pinilit na pumunta sa interrogation room. Chi Thursday An, ginamit niya ang isang bar ng sabon bilang susi sa medical room. Ngayon lang niya ito gagamitin sa pagbukas ng pinto. Ngayon ang susi ay nasa iyong tiyan. Nang makitang tumanggi siyang aminin, pinilit niyang uminom ng isang mangkok ng enema. Dahil dito ay agad siyang nawalan ng pag-asa. Alam niyang kapag siya ay natuklasan, ang lahat ng kanyang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Pero ang hindi niya inaasahan ay, matapos hanapin ang kanyang basura, hindi niya mahanap ang susi. Break time na kinabukasan, lumapit sa kanya ang preso na nakatalagang hanapin ang Dongbin kahapon, at palihim na ibinalik sa kanya ang susi. Noong bata pa ako, nagsikap ako at nagsasanay ng mahika. Ang kanyang pag-uugali ay nakaramdam din siya ng insecure. Hindi ko alam kung ano ang pakay niya. Hindi ko alam kung kaaway o kaibigan. Pero sa amoy ng susi, ito talaga ang susi na may itinapon. Lumalabas na hindi inilantad ni Chien Thursday Doi si Chien Thursday An. Dahil sinunod niya ang utos ni Kuya Lu Niyahang. Dahil hinala niyang si Chien Thursday An ang kanyang kasama. Kaya gusto kong mag-explore. Ngunit sa mga sumunod na araw, hindi tumugon o nagsenyas ng anuman si Chien Thursday An. Dahil dito, pinagdudahan din ni Chien Thursday Doi ang paghatol ng kanyang kuya. Kaya't nagpasya siyang hikayatin muli si Chien Thursday An. Isang araw, habang naglilinis ng palikuran ang preso, si Chien Thursday Doi, habang walang pumapansin, tumakbo sa kahoy na kahon at sinulatan nito. Ang salitang alam niya ay anti-government banner. Pagkatapos ay mabilis siyang umalis sa eksena. Ang dahilan kung bakit niya ginawa iyon ay para makita kung tutuligsa siya ni Chien Thursday An. Ang eksenang ito ay nakita kamakailan lamang ng head warden na nakatayo sa itaas. Ang ikinagulat niya ay pagkatapos niya itong makita ay wala namang reaksyon, ngunit agad na tumakbo upang hanapin siya at tinuligsa si Chien Thursday Doi. Ito rin ang naging dahilan upang mabitin si Chien Thursday Doi at bugbugin hanggang mamatay. Tingnan mo si Chien Thursday Doi na binugbog hanggang sa mabaliw. Parang naduraj ang puso ni Lu Niyahang. Hindi rin niya akalain na mag-iprobe ang tanggang ito ng lantaran. Pero kung tutuusin, dahil sa organisasyon kaya siya nabugbog ng ganito, kaya't ang away na ito ay natural na umabot sa ulo ni Chien Thursday An. Yung lalaking may family name na Chien, gagawin kitang hindi mabuhay ng isang linggo. Oo naman, kinabukasan habang nagtatrabaho si Chien Thursday An, may nangyaring hindi inaasahan.